Yo, what's up mga ka-Doy TV Sports? Welcome back dito po sa ating malupitang channel, Doy TV Sports lamang po. Ang ating po pag-uusapan na ba, part 2 na po ng ating Ginebra versus San Miguel. Okay? Ano ang dapat gawin ng bawat kupunan para manalo sila? Okay? And of course, may mga nagtatanong po sa atin, no? Kamusta na daw po si Greg Slaughter? Okay, siya po ba makakapaglaro, makakabalik? Okay, pag-usapan natin yung mga labasan natin, no, sa iba't ibang dako. Tanongin din natin si Meta, no, mga boss. Dali, no, magtatanong tayo kay Meta. Yan at mga pa-shoutout, pero bago po yan, magpapasalamat muna ako sa inyo. 20k na po si KTV. Salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta, mga bossing. Okay? At sa followers ng Facebook, no, follow na po kayo, close to 10k na po. At subscribe na po kayo, no? Tuloy-tuloy lang po tayo. Alright? So, dito na tayo sa ating gustong usapan, mga boss. Okay. Ginebra San Miguel. Paano mananalo? Halimbawa, ang Ginebra. Okay. Ito lang yan no? Ano po ba naging key sa pagkapanalo ng Ginebra laban po dito sa kanilang huling nakakalaban na na Converge, no. Okay, yung pagtutulungan po, no. Biruin nyo, may 30 points ang import, may 30 points ang isang local. Yan po ang pinakamaganda, no, na mapapanood or napanood natin, nasaksihan natin, no, sa isang basketball game. Anong ibig sabihin yan? Hindi lamang po si Justin ang inaasahan ngayon. Meron na pong Ron J. Abarrientos. Ayan. Marami po nagsasabi, gumanda raw po ang laro ni Abarrientos nang dumating na si Johnny. Well, hindi naman po natin sasabihin hindi totoo. Dahil maganda nga naman talaga, no, na nandyan na si Johnny. Pero bago pa po dumating si Johnny, ganyan na po nilalaro niyan. Di po ba? Kaya nga lagi ko sinasabi dito, you want to make the game right, to start it right, start mo na si Abarrientos, no? Para hindi ka na maghahabol kasi nga meron kang consistent scorer, no? At consistent po yan si Ron J, okay? At ganoon din si Brownie. Sa kabilang dako naman sa San Miguel, no, nagpalit po sila ng import, okay? Pero yun na nga, may feedback na babagal daw, no? Okay? Tapos meron silang Junmar Fajardo, so lalo silang lumaki dito, okay? So ngayon, kailangan na Ginebra ang depensa ng malalaking ito. At good news po, dahil nga po, they're eyeing the comeback of the 6'9", no? 39 years old na si Japet Aguilar na hindi po mukhang 39. Mukhang 29 lang ito maglaro eh. Pati yung looks di po ba? Mukha po bang magka-40 na yan? Hindi. Okay? So yan po yung Japet. Okay? So, ngayon, ito po ang wag natin masyadong asahan dito. Magbibigay na ako ng babala. Kung si Abarrientos po naging free, no? Maganda po ang kanyang shot selections dito po sa laban ng San Miguel. Sisiguraduhin po nila, no, na may hirapan yan. Baka nga po yung Chris Ross maglaro. Di po ba? Alam nyo naman po yung magagawa ni Chris Ross, no? Lahat ng team gugustuhin yung ganyang klase ng depensador. Di po ba? Kaya inaasahan ko po, no, na malupit po ang gagawing depensa kay Abarrientos dahil if he have a good looks like what he did before, mga boss, alam na may kalalagyan dito ang San Miguel. Okay. At si Justin, ganun din. Sigurado kung paano siya babantayan, no, yung shot selection ni Justin, ganun din. Hihigpitan po. Nakita naman natin. Ito po ang kanilang semifinals rest back or matchup di po ba? Na paghaharap muli. Kaya may glimpse na po tayo ng pwedeng gawin ng San Miguel. Sa kabilang dako naman po, same thing po. Huwag niyong pabayaan si Junmar. Gawin ng kanyang Junmar Fajardo type of play. At ganun din sa mga shooter, lalo na si Lassiter, mga boss. He is recorded as what? Greatest shooter, di po ba, sa 3-point shot dyan sa PBA. Don't let him open. Di ba? Ganun kasimple sa San Miguel They're playing simple basketball. Pero guys, ang hirap pigilan. Kasi nga, they're consistent players. No? That's how we respect San Miguel. So, ganun lang. How to win? Gawin nyo yan. Okay? Sa Ginebra naman po, nabanggit ko na posibleng depensa ng matindi yung dalawa. Anong susunod dyan? Di yung tag dito.
kung paano po nila no, niraran yung triangle. Mayroon po ibang player na asahan. Scottie Thompson yan. Okay, so yan po ang ating kulang pa po yan. Meron pa tayo susunod na topic no? Kaya sa next content, itutuloy pa po natin yung key matchup naman po tayo sa part 3. Okay, so dito na tayo no? Greg Slaughter naman tayo. Ano bang nangyari dyan? Hey Meta! What is the latest update for Gregory Slaughter? He's looking to return to the PBA with Pure Blends and other teams interested after playing in Japan. So yun lang po, no? So wala pong latest na information si Meta. Okay, sa pagtala po natin ng informasyon, may mga bagay-bagay po tayong narinig, no? Pero hindi naman kasi official na yun daw pong usapan, no? Or meeting sa pagitan niya at yung may hawak ng kanyang rights, hindi naman daw po. Evidently, di naman siguro talaga, nagkaroon ng deal talaga na they agree to each other. Kasi kung nangyari yan, naglalaro na siya. Di po ba? At yun na nga, tayo, niro-roll out natin yung mga salitang secret ban. Di po tayo naniniwala dun So may napapabalita po no na mukhang siya po yung magbabalik sa ibang liga pero hindi pa po kasi talaga 100% yung aking diyan. Ang ating research So far wala po tayong aasahang Greg Slaughter. Lalo na kung iniisip niyo siya po babalik sa Ginebra ha. Hindi po. So po yan, to follow po ang continuation po ng story natin about kay Greg. Nag-try lang ako magtanong kay Meta. Okay, tuloy na po natin ang pa-shoutout mga boss. Sa ating huling content 20k na po si Doy TV. Salamat sa inyo. Francis Palumayan Good day po. Ganoon din po sa inyo. Joel Obentino. Hindi mo na madiin, mahaba pa ang laban. Madaliin. Yan, tama kayo dyan. Eduardo Solis, yan. Shoutout po sa inyo. Sir Archie Makirang, Ingat daw po. Okay. Salamat po sir. Mabuhay po kayo. Francis Palumayan, si Kemark sa Ginebra na pero wala definite kung kailan lalaro. Yes. Leopoldo Odtongan, di ba po ban si Jamie sa PBA 3 years? Yan po. Nasabi ko po yan. Isa po sa mga reasons kung bakit hindi po anytime soon siya makakalaro. Okay, o makakabalik. Wala nga po ni isang hint ng usapan Kahit nga ni tayo dito. Basta wala. Basta lang kasi kinuha yan kasi nga April Fool's Day. Marami nga naman mapu-fools. Diba? Yam, ito. Pero para sa akin, sabi ni Ma'am Yam, dapat di sabay si Scottie at Abarientos. Bakit naman? Maganda talaga starting 5 si Scottie at second unit si Abarientos. Para pareho may legit playmaker. At buti na lang, din talaga si Pinto binigyan na ng playing time dahil mahusay naman talaga sa Pinto, binabangko lang nung last cup. Alam niyo po kasi ang problema kapag nakita na po natin sa napakaraming pagkakataon na kung kailan po natambakan ang Ginebra tsaka po papasok si Abarientos Kaya nga sabi ko, start the game right para po makalaban dahil tignan nyo po kung hindi po nakasagot si Abarientos sa Converge, tambak ang Ginebra first half pa lang, di po ba? So di po natin magugustuhan na papasok lang si Abarientos para humabol dahil mahirap po asahan sabihin na natin yes, Thompson is great nandyan si itong si Holt kaso swertihan po kung papasok yung mga 3-point shot niya di ba swertihan kung magkakaroon siya ng magandang layup di ba most of the time hinahagis niya pagdating nabalibag niya we need to have a high percentage tawag dito shot maker and at the same time playmaker di po ba para mahirap po basahin lalo kung anong gagawin nila okay at si Thompson makagalaw po ng siguro po sa nakikita ko ngayon yung pinapagaan po nung load kay Thompson kasi nga po di ba he's recovering from his past surgery so yun po kaya yun kung yan po ang pananaw nyo I truly respect po at ito naman po ang pananaw ni Doy TV okay wala pong problema dyan Ma'am Yam
I respect that at napakaganda po niyan, no? Yun yung sinabi. John Rabino, marami siyang ngiti. Bakit? Tama, alam niya, Malonzo ban siya in 3 years. Yun, sabi ni Francis Helen. Ito po, si Sir Gerald Castillo, ha? Ano pong masasabi nyo sa sinabi ni Yeng Giao sa interview sa kanya about Ginebra regarding sa first round pick? Ano pong opinion nyo doon? May point po ba siya? Ayan, sasagutin ko po yan sa special content. Salamat po ha, sasagutin ko yan, no? Okay. Maraming makukuha na player na mas magaling pa kay Malonzo. Ronald Guerrero agree. Ito, si Dennis Collado, to maganda to eh. Hindi kinontent mo sana kung paano kayo natalo. Ay, hindi nga eh. Alam nyo mga boss, no? Minsan pinipilit ko lang mag-content. Kasi nga sobrang busy po talaga sa trabaho, no? Ganun. Hindi naman po ako full-timer vlogger tulad po nila. Araw-araw, minuto, may content. I can't afford to do that, no? Ngayon po, holiday. May time si Doy TV. Di po ba? Long weekend eh. So, makakapag-content tayo. Pero pagka may trabaho po, ngayon, kung talo naman, ang pangako ko naman sa inyo, pag nanalo, natalo. Di walang nanood dahil malungkot. Ayaw nilang balikan. Kayo naman, gusto mong lalong saktan yung sugat buhusan ng alcohol yung sugat kayo naman O may nag-reply sa kanya, ha? Inggit ka lang daw. Okay, wag niyo mawayan yan. Irregular dito yan. Arte mo magsalita, Adonis Mapilis. Talagang maarte ako, maangas din po ako. Kaya kung ayaw nyo ng ganyan, umalis na lang kayo rito, no? Di ba? Hindi nyo po mababago si Doy TV. Dahil po sa pagsasalita ko ng ganyan, may 20k subscribers po ako. No? Kaya kung ayaw nyo ng ganyan magsalita, doon na lang po kayo sa iba, no? Puro kadaldal, June Lastimoso. Isa ka nakakita ng vlog na hindi dumadaldal. No? Doon ka na lang, maghanap ka ng vlogger na walang salita. Mala Mr. Bean. Ewan ko sa inyo, no? Kayo, wala naman kayo sigurong vlog, wala naman kayong channel, nakikialam kayo. No? At hindi nyo mababago si Doy TV dahil nga naka 20k subscribers. Kayo ba? No? Kayo pa palapuna. Pero okay lang yan, no? Walang problema. Hindi na kailangan si Malonzo sa Jenkins. Umalit na sa Jenkins, no? Hindi pipilitin bumalik. Yes, tama po kayo dyan. So, yan lang po muna ang ating mga komentaryong nabasa. Abangan nyo po ang separate content na sagot ko dito kay Sir Gerald Castillo. Ito lamang po ang ating channel, malupitan, kinaiingitan, no? At kinagagalitan po ng mga fake news vloggers. Nakikita nyo naman po ang ilang mga komentaryong hindi salungat kay Doy TV, alam na dyan. O alam na this. Salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo, mga boss. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.